So, good morning to my fellow citizens, friends, and honored guests. Of course, so today, special event for us and also a holiday. So, happy Independence Day to all of us. First things first, I'd like to thank each and every one of you for your trust, for your support, your courage, and your commitment, your values to unite us. It has been my honor of my life to serve as your president. But today, I'd like to pass my position to the one and only president na tumakbo lang kasi wala siyang kalaban. So, let's all welcome G. Palakpak tayo guys. Palakpak. Hey. So, si Jean guys is the only individual na may courage to run for president. You may take your stage. Take the stage. So, magandang araw sa inyo. Ako po ay buong kababaang loob na tumatayo sa inyong harapan bilang inyong halal na Pangulo. Dala ang panibagong pag-asa at matibay na panindigan para sa tunay na pagbabago. Unang-una, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong tiwala. Ang boto ninyo ay hindi lamang pagpili ng isang tao, kundi paninindigan sa isang adhikain, magpapanumbalik ng dignidad, hustisya at kaunlaran sa ating bayan. Sa ating unang hakbang bilang bagong pamahalaan, nais kong bigyang diin ang tatlong pangunahing haligi ng reforma na ating pagtutuunan ng pansin. Una, ang sistema ng katurungan o ang ating justice system. Next is yung ating import system. At ang huli, ang ating ekonomiya. Mga kababayan, nais kong ibahagi ang isa sa mga karanasang naging ugat ng aking paninindigan sa reforma ng justisya. Isang gabi ako ay pinara at hinuli ng isang bakilyo. Wala akong nilabag na batas at wala akong masama. Ngunit dahil sa kanyang rangko at impluensya, ginamit niya ito upang abusuhin ang kapangyarihan na dapat ay nagsisilbi sa tao. Doon ko nakita kung paanong ang sistema dapat ay nagtatanggol sa atin ay siya rin maaring pagmulan ng pang-aabuso. Hindi lang iyan, ilang linggo lamang ang lumipas, ako'y dinukot at binugbog ng isang hindi pa nakikilalang tao. Isa itong malagim na karanasan na lumabas pa sa balita. Ngunit sa kabila ng sakit, takot at pang-aapi, ako'y tumindig. Hindi ako sumuko. Ito ang nagturo sa akin ng tibay, ng resiliency, at ng dahilan kung bakit kailangan baguhin ang sistema. Kaya't sa aking panunungkulan, siguraduhin kong ang mga ganitong pang-aabuso ay hindi na mauulit. Itatatag natin ang isang matarungang at transparent na court justice system. Magkakaroon tayo ng formal na hukuman, mga hukom, taga-usig at tagapagtanggol. Hindi na pwedeng ang pulis ang sabay na huhuli, manghuhusga at magpaparusa. Lahat ay dadaan sa tamang proseso. Dagdag pa rito, magkakaroon tayo ng bagong trabaho sa ating RP server, which is ang detective. Ang mga detective ay tututok sa investigasyon, magsasagawa ng masusuring pagsusuri, at magbibigay ng katibayan sa korte. Hindi sila basta huhuli, sila ang magiging tulay ng katotohanan at hustisya. So, next naman is yung pag-ano sa import system natin. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa sasakyan. Ngunit bilang isang responsableng pamahalaan, kailangan nating balansehin ang hilig at ang kaligtasan. Kaya't sa ilalim ng bagong sistema, ang pag-import ng high-performance vehicles tulad ng supercars at hypercars ay ilalagay sa isang limitadong slot system. Ang tanging papayagan lamang na magmay-ari at gumamit ng mga ito ay mga ito ay pwedeng magamit sa pampublikong kalsada ay yung mga mananalo sa slot giveaway event na isasagawa monthly. Ang mga nanalo sa slot ay may pribilehyong gamitin ang kanilang supercars o hypercars sa mga kalsada basta't sumunod sa mga regulasyon na itinakda
isda ukol sa bilis at kaligtasan. Pero kailangan pa rin ito bayaran ng mga nanalo, yung mga fees ng supercars. Next naman, para naman sa ibang high-performance vehicles gaya ng drift cars, track cars at iba pa, pinapayagan ang pag-import ng mga ito ngunit sa ilalim ng mas mahigpit na kondisyon. Kailangan gamitin lamang ang mga ito sa mga showroom, car meet venues o mga official na racetracks. Bawal silang gamitin sa pampublikong kalsada at dapat itong i-transport gamit ang tow truck o trailer. At bilang bahagi ng patas sa pagbuwis, lahat ng mag-aangkat ng ganitong klaseng sasakyan ay kinakailangan magbayad ng karagdagang luxury tax. Ito ay upang matiyak na ang mga luho ay hindi lamang nagdadala ng pribilehiyo, kundi pati na rin ng kontribusyon sa kaban ng bayan na magagamit natin sa mga serbisyong pampubliko. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang prestihiyoso at kaayusan at kaligtasan sa lansangan habang binibigyang puwing pa rin ang passion ng ating mga mamamayan sa motorsport at car culture. Next naman, pagdating sa ekonomiya, ang ating layunin ay simpleng-simple lamang. Pagkakataon para sa lahat. Maglulunsad tayo ng mga programang susuporta sa maliliit na negosyo. Bibigyan ng oportunidad ang mga manggagawa at hihigpitan ang mga dayuhang importasyon na hindi patas sa lokal na produkto. Pabor sa Pilipino para sa Pilipino. Mga kababayan ko, hindi magiging madali ang lahat ng ito. Maraming balakid, maraming susubok, humarang. Pero kung kaya kong bumangon mula sa pagkakadukot, sa pananakit, sa kawalang hustisya, kaya rin natin bumangon bilang isang mas makatarungan, mas ligtas at mas maunlad na bayan. Sama-sama nating buuin ang bansang may tunay na reforma. Ako nga pala si Pangulong Jim at ito ang ating bayan at ito ang ating laban. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.